So mga tol, alam na nga po ng karamihan, bagamat hindi pa po tukoy kung sino ang makakalaban ni former 3 Division World Champion Janrel Casimero sa buwan ng October, lumalabas po na ang makakalaban niya ay itong si Saul Sanchez. Lumalaban po ito sa Bantamweight Division mga tol at nasa rank number 24. Napagalaman po natin mga tol na noon pa man na nasa Bantamweight pa lang itong si Casimero, hinahamon na pala ito ni Saul Sanchez. Sa interview nga po dito kay Sanchez mga tol, sinabi niya kung makakalaban umano niya si Cuadro Alas, magiging patayan daw ang labanan nila sa itaas ng ring. So ngayon mga tol, siya na ang napapabalita ang makakalaban ni Casimero. Magagawa kaya niya kay Cuadro Alas yung mga sinabi niya dati? Ano sa tingin nyo mga tol? Samantala, may simpleng banat po si Cuadro Alas sa ibang boksingero. Hindi daw kasi sapat lang ang bounce back. Kapag dumating daw kasi sa iyo ang isang opportunity, galingan mo na daw. Dahil hindi daw lahat ng tao, bibigyan ka daw ng pagkakataon. Parang yung sinasabi dyan ni Casimero mga tol, kapag nabigyan ka ng title shot, galingan mo na. Dahil minsan lang yan darating sa buhay mo. Sa kabilang banda naman mga tol, 6th Division World Champion Oscar De La Hoya, na ngayon ay promoter na. Ikinuwento ang karanasan niya kay Manny Pacquiao nang talunin siya ni Manny Pacquiao taong 2008 at pinagretiro sa boxing. Paliwanag nga po ni Oscar De La Hoya mga tol sa isang interview sa kanya, gusto na daw sana niya magpakamatay kay Manny Pacquiao sa itaas ng ring. Noong panahon daw kasi na lumaban siya dito kay Pacquiao, lahat ng problema nagkasabay-sabay. Problema sa pera, babae, fame at kung ano-ano pa. Lahat daw yan nagkasabay-sabay. Kaya noong round 7 o round 8, gusto na daw ihinto ng laban ng referee, ng team niya at lahat ng tao na nasa paligid niya. Pero sinabi niyang gusto pa daw niya ng isa pang round. Baka sakali daw kasi natamaan siya ni Manny Pacquiao ng isang solid at matulog na daw siya ng tuluyan. Kumbaga mga tol, gusto na daw niya wakasan ang buhay niya noong time na yon. Pero buti na lang mga tol, hininto na ang laban sa round 8 at nakaligtas po dyan si De La Hoya. Sa ibang banda naman mga tol, matapos ma-upset ni Angelo Leo ang kampiyon na si Binado Lopez na ito lang nakalipas na isang linggo, nang patulugin ni Angelo Leo si Binado Lopez sa round 10 at maagaw ang IBF Featherweight World Title. Napagalaman po natin mga tol na nagsuffered pala ng small brain bleed itong si Binado. Pagkatapos niyang manakaut kay Angelo Leo, sana maging okay na si Binado mga tol at makabalik pa sa boxing. Masama kasi ang pagkabagsak ni Binado. Talagang nag-bounce ang ulo niya sa sahig. Sa kabilang banda naman mga tol, Ryan Garcia, gustong makita ang Sibilya na binanatan ni Devin Haney noong nakaraan. Gusto umano turuan ni Ryan Garcia yung Sibilyang kung paano talunin si Devin Haney. Ipapakita umano ni Ryan Garcia sa personal kung paano bumato ng left hook. Sa iba pang balita mga tol, Dricus Du Plessis napanatili ang UFC middleweight title matapos niyang talunin si Israel Adesanya sa pamamagitan ng 4th round submission.